Ako po ito na mga kababayan, sabi ko na nga ba re-respect talaga itong si Impact ng Claire Castro mga kababayan kay Senadora Amy Marcos. Pero bago tayo magpatuloy sa ating pag-uusapan, ako muna ipabati ng magandang gabi sa ating mga subscribers dyan, sa ating mga viewers. Maraming salamat sa inyong suporta. Shout out sa inyong lahat. Sabi ko na nga ba mga kababayan, kahapon may upload tayo. Kagabi mga kababayan, ito ngay kaugnay kay Impact ng Claire Castro. Sabi ko na nga ba pag napanood ni Impact ng Claire Castro mga kababayan, yung video ni Senadora Amy Marcos, maghanap talaga ito ng paraan mga kababayan para risbakan niya itong si Senadora Amy Marcos mga kababayan. Ito na ngayon, may risbak na itong si Impact ng Claire Castro. Sabi ko na nga ba mga kababayan hindi talaga ito magpapatalo. Kahit wala naman mga kababayan sa tuno, ay gusto talaga nitong si Impact ng Claire Castro mga kababayan nakakanta. Kahit naman sintonado ito mga kababayan, ay talagang gustong kumanta. At gustong siraan at sirain itong si Vice President Sara Duterte. Dahil nga mga kababayan, sa tingin nitong si Impact ng Claire Castro mga kababayan, ay itong si Senadora Amy Marcos ay hindi nga kumakampi sa kanyang kapatid, bagkus mga kababayan, doon kumakampi kay Vice President Sara Duterte. Kaya ang tingin nitong si Impact ng Claire Castro kay Senadora Amy Marcos mga kababayan, kalaban. Yan yung katotohanan. O ito na, huwag na natin itong patagalin. Sabay-sabay na natin itong panoorin. Karapatan naman niya po magtanong bilang judge, pero makikita niya po kung saan papunta yung kanyang tanong. Unang-una ay nais niyang malusot ang Vice Presidente sa mga akusasyon tungkol sa paggasta ng confidential funds. Dahil sa mga tanong niya, ipinapakita niya na ito'y hindi nahawakan physically yung pera at hindi daw kasama sa paggawa ng mga dokumento. Gusto ko muna pupuntahan yung naging testimonya ni Gina Acosta, yung former Special Disbursing Officer ni Vice President Sara Duterte. During the impeachment trial, nagkaroon po ng exchange si Acosta and si Senator Judge Amy Marcos kung saan po sinabi niya or she clarified whether Vice President Sara Duterte personally handled or took any of the confidential funds na dinisburse niya or katabi niya daw ba si Vice President Duterte habang ginagawa niya yung mga report or dokumento regarding this funds. But sabi po ni Acosta, she never saw the Vice President take or keep any of the money. Siguro po, in this kind of exchange, how does the palace view ito pong line of questioning ni Senator Amy? Karapatan naman niya po magtanong bilang judge, pero makikita niya po kung saan papunta yung kanyang tanong. Unang-una ay nais niyang malusot ang Vice Presidente sa mga akusasyon tungkol sa paggasta ng confidential funds. Dahil sa mga tanong niya, ipinapakita niya na ito'y hindi nahawakan physically yung pera at hindi daw kasama sa paggawa ng mga dokumento. Pero tandaan po natin, mismo ang witness ay umamin na ang nag-utos na ibigay ang confidential fund, buo, yung 125 million, ay utos ng Vice Presidente sa kanyang security officer na si Colonel La Chica pagdating sa OVP. So, ang ibig sabihin nito, ang may command, ang may control, ay walang iba, kundi si VP Sara. So, hindi kailangang makita ng SDO personally kung nahawakan physically yung pera. Hindi naman kailangan hawakan ng pera para magastos. Pwedeng iutos lamang ito. At muli, makikita dito ang control, ang command ay nanggagaling sa Vice Presidente at yun mismo ang inamin ni SDO or rather ex-SDO ng OVP na si Gina Acosta. Hindi siya nagpatumpik-tumpik na aminin na ang lahat ng nag-utos nito ay walang iba kundi si Vice Presidente. So para po sa palasyo, na-establish talaga yung accountability ni Vice President Duterte pagdating dito sa paggasta ng confidential funds. And I just want to go to this
particular answer ni Acosta na naging paulit-ulit recurring during the trial. Yung nag-rely siya kay Colonel La Chica, siya pong nag-implement sa ground at wala siyang kinalaman doon. And all the information, according to La Chica, ay confidential kaya hindi niya na-relay kay Acosta. Is there a need to further investigate La Chica's role in the implementation of confidential funds? Kasi sabi naman po ng AFP today ay hindi na po sila, tinigil nila yung investigation sa AFP part pero pinapaubaya na nila sa ombudsman itong kay La Chica. Okay, nararapat din naman na ito ay maimbestigahan ng ombudsman. Ang ibig lang sabihin nito ay hindi naman disumuko ang AFP, pero mas maganda na yung neutral na ahensya ang siya mag-imbestiga para malaman kung mayroon bang kasalanan, pakikipagsabuatan para magastos itong confidential funds. At ang sabi niya ay, again yung kay Acosta, sinabi niya, Sabi niya po nag-rely lang paulit-ulit, okay. paulit-ulit na nag-rely kay Colonel La Okay. Chica. Dito ay makikita ng sambayan ng Pilipino kung paano naging dikahon ang sagot ng witness. Paulit-ulit, kahit sa ang daling tanong, doon pa rin at doon at iikot ang sagot niya. So, yun lang ang kailangan niya sagutin. The rest, pag hindi niya na alam, sasabihin niya hindi niya naintindihan or hindi niya alam. Pero lumalabas pa rin ang totoo dahil itinuro niya pa rin si VP Sara at saka si Colonel La Chica. So, makikita dito na ang kinuhang SDO, since at the time na Mayor, di umano, si Vice Presidente, lumalabas na since then, yung SDO niya ay hindi marunong mag-liquidate. Mukhang since then, at the time na yung Mayor siya, na marami naman natanggap na confidential fund, ay hindi nagli-liquidate ng naaayon sa rules. So, yun yung nakita nating pattern, yun yung isa sa mga na-reveal dito. So, paano magkakaroon ng magandang liderato kung ang mga pondong ito sa ganito pa lang na halaga ay mahihirapan na silang i-account. Tandaan natin, this is a public funds and this confidential fund is part of public funds. So, kapag hindi ito na i-account ng mabuti at hindi naman ito sa ngayon na papasinungalingan ng Vice Presidente na siya talaga ang nakakuha ng pera upang gamitin sa kanyang pagpoprotekta, pansariling pagpoprotekta, at siya ang nakapirma sa liquidation report. So kapag hindi na si ayos mabuti at nawawala ang mga dokumento, ang ibig sabihin niyan, may prima facie evidence na ito ay nagamit ng personal. Ay nang mga kababayan, napakagaling talaga manghusga nitong si Impactang Claire Castro, mga kababayan. Ngayon pa lang mga kababayan, hinahatulan niya na itong si Vice President Sara Duterte na maari daw nagamit sa personal, mga kababayan, yung confidential funds, mga kababayan. At ayon pa nga kay Impactang Claire Castro, parang kahon daw, mga kababayan, yung sagot nitong si Gina Acosta. Paulit-ulit lang. Paano hindi paulit-ulit? Kung paulit-ulit naman yung tanong. At wala naman talagang ibang isasagot, mga kababayan. Alam nga naman maghanap ka ng ibang sagot. Kung yung sagot talaga, mga kababayan, ayun yung katotohanan. Ano bang gusto nitong si Impactang Claire Castro? Maging katulad sa inyo na magaling gumawa ng kasinungalingan? Ngayon, mga kababayan, mas lumiwanag pa sa sikat ng bilog na buwan, mga kababayan, na ang arkitekto ng impeachment na ito laban kay Vice President Sara Duterte ay itong si Pangulong Marcos Jr., mga kababayan. Takot na takot sila. Klaro-klaro, mga kababayan. Sobrang takot sila na magiging Pangulo itong si Vice President Sara Duterte. Kasi nga, mga kababayan, pag once na pwede pang tumakbo itong si Vice President Sara Duterte sa darating na 2028 presidential election at manalo naman talaga, mga kababayan, itong si Impactang Claire Castro, doon na ito, mga kababayan, tatanda sa kulungan at kakanta ng tatanda
Galing magsinungaling, ano. Yan na nga, dito lang muna, no, at bago tayo magtatapos, ay mag-shoutout lang muna tayo kay Ma'am Bertie Verendijos ng Pulilan, Bulacan, kay Ma'am Edisa Borby, kay Ma'am Joyce ng Japan, kay Ma'am Maybelline Balicao, kay Eduardo Benedicto ng Plaridel, Bulacan, shoutout na rin, kay sino ito? Shoutout muna natin ito, kay Road TV, shoutout na rin kay sino ito? Shoutout na rin kay Rodim. At shoutout kay Raslis PH. At shout na rin kay, may bagong komento nito, kay Sima Pausto. Shoutout ha. Atapang at tao, atakbo at tulin. Shoutout na rin kay El Salvador Capida Jr. Maraming salamat sa iyo, idol. Shoutout na rin kay Missy Juan. Yun naman, dito lang muna. Once again, this is Ronde TV mo. Ingat na lahat. God bless bawat isa sa